Ako si Maria at ito ang aking kwento. Dahil sa inis, nag-decide si Marga na pumunta sa office para mag-ikot para mawala ang inis na nadarma. Pero hindi naman niya naisip na maliligaw siya sa mismong kumpanya. Halos 2 taon lang siyang nawala pero nag-iba ang loob ng company. Isa pa, mas madalas na nasa top floor si Marga at madalang bumisita sa ibabang bahagi ng company. Kaya ngayon nalilito siya kung saan pupunta. Nakarating si Marga sa 15th floor at dahil walang signage kung anong department ang napuntahan, mas lalo yatang nanakit ang ulo niya. Now that she is back, she will notify the department in charge to put proper signage all over the company. Nakakahiya na isa siya sa namamahala, ngunit naniligaw mismo sa kumpanya. May napadaang tao kaya hindi na nahiya si Marga para tawagin ang atensyon nito. "Hello, excuse me?" sabi ni Marga dito. Lumingon si Ira at nakita niya ang isang magandang babae na tinatawag siya. Hindi malaman ni Ira kung saan niya ba ito nakita, ngunit pamilyar ang mukha ng babae para sa kanya. Sumuko na lang si Ira mag-isip dahil hindi niya talaga maalala kung saan niya ito nakita. "Yes, hello? Can you help me navigate where the comfort room is?" CR po ba? Dito sa way na to. Pasensya na kayo at walang label ko saan ang pupuntahan. Sinamahan ni Ira ang babae sa comfort room. Hindi niya alam pinagmamasdan siya ni Marga at nag-iisip ito. She looks so innocent and cute. From the physical aspect, she is already a 10 for me. And she is quite humble. Sandaling gumamit si Marga ng banyo at napangiti na makitang naroon pa rin si Ira. Naghihintay pa rin. Marga went to wash her hands and then she looked over Ira. "What's your name?" Ako po. I'm Ira Marie Gonzaga po." Ira means tranquil or serene. Marie, a kind of stone that considered as a stone of heaven. Marie also means purity and wisdom. Quite a fitting name for this girl in front of her. "Your name is good. Bagay na bagay sa'yo. I like it." Naisip ni Marga na si Ira na lang sana nagustuhan ni Wayne. Wala sanang problema ngayon. Mas mabuti pa rin na tulad ni Ira ang magustuhan ni Wayne kaysa sa lalaking katulad ni Joseph. Lumabas sila ng comfort room at habang pinagmamasdan ni Marga si Ira ay natutuwa ito. What if she matches this girl to Wayne? "Ira, walang hiya kang babae." Sabay na napalingon si Ira at Marga sa taong papalapit. Nang matanaw ni Ira ang taong yon, laki ang mga mata niya. Anong ginagawa ni Leo dito sa OGC? Paano to nakapasok dito? "Leo, anong ginagawa mo dito?" Namumula ang mga mata ni Leo at kitang-kita sa mukha nito ang galit. Parang oras na makalapit to kay Ira ay may mangyayaring masama sa kanya. "Hayop kang babae ka? Niloko mo na nga ako, sinisira mo pa rin ang buhay ko. Nagtataka ka kung bakit ako nandito? Para malaman ng lahat kung gaano ka kasama. You framed me up. Kaya pala ako pinatulan ng babae yun ay dahil sa utos mo at ng lalaki mo. Kaya pala agad mong tinigil ang kasal, yun pala ang plano mo." Halos hindi makahinga si Ira sa galit na pumupuno sa dibdib niya. Ito na ang nanloko sa kanya pero hindi pa rin pala ito tapos sa pagpapahirap sa kanya. Bumakas ang disappointment sa mukha ni Marga habang nakikinig sa gilid. She was thinking of introducing her to Wayne. Mabuti na lang at di kinuha ni Marga ang impormasyon ni Ira. Mali pala ang unang impresyon ni Marga kay Ira. Akala ni Marga matinong babae si Ira, ngunit bigo na naman. Mabuti na rin to at una pa lang nakita na ni Marga ang totoo. She's not fit to be with Wayne. She was optimistic about this girl but that led to disappointment. Napailing na lang si Marga. "Excuse me, may pag-uusapan pa yata kayo?" Hindi na napansin ni Ira na umalis si Marga dahil ang atensyon niya ay kay Leo. "Wala akong alam sa sinasabi mo. Ang kapal talaga ng mukha mong magsabi ng ganyan. Ikaw tong nanloko? Anong karapatan mong isisi sa akin ng mali mo?" "Wag mo na akong artehan, Ira. Kung ayaw mong mapahiya, bayaran mo ko. Hindi libre ang mga binigay ko sa'yo. Maniningil lang ako." Ang kapal talaga ng mukha ni Leo. Ito pa talaga ang may gana na takutin siya. "Kung hindi ka pa titigil, tatawag ako ng pulis, Leo. Umalis ka na habang di ko pa ginagawa yon." Naglakad si Leo patungo sa kanya na ikinaurong ni Ira. Sa itsura nito ngayon, nakaramdam siya ng takot. Baka isang maling kilos la isaktan siya nito. "Ipapakulong mo ko? Talaga, Ira?
Ikaw ang may atraso sa akin. Magbabayad ka ba sa akin? O makikita mong hinahanap mo? Sagot! Pinilit siya nitong abutin nang umurong siyang muli. Gumisi si Leo at handa na itong hawakan siya nung nakita niya na lang na nakasadsad na ito sa sahig. Binigyan ni Carla ng round kick si Leo dahil nakita nitong parang may masamang balak ang lalaki sa kaibigan. Sadsad ang lalaki sa sahig kaya hinarap naman ni Carla si Ira. Bebs, ayos ka lang ba? Ano nangyayari? Bakit nandito ang gagong to sa loob? Kasunod ni Carla si Joseph na nagulat sa nadatnan. Tumayo si Leo. Sapo ang panga na hinarap si Joseph. Boss ka ba nitong si Ira? Hindi mo ba alam na manloloko yung babaeng yan? Ginago niya ako. Ang dapat sa kanya, sinisibak sa pwesto. Dumilim ang ekspresyon ni Joseph. Dumaan naman ang galit sa mukha ni Carla dahil sa narinig. Sa galit ni Ira, lumapit siya kay Leo at sinapak ito. Nagulat si Leo sa ginawa niya. Wala akong ginawang masama sa'yo. Ikaw pa nga may kasalanan sa akin pero ako tong binabaliktad mo. Ano bang gusto mo? Ang sirain ng buhay ko? Niyakap ni Carla si Ira para pakalmahin at mabilis silang nagpalitan ng tingin ni Joseph. Kumilas si Joseph para hawakan si Leo upang dito makalapit kay Ira. Si Carla naman tumawag ng security guard para ipatapon sa labas si Leo. Carla, comfort your friend first. Ira seemed shocked. San ka pupunta? Tanong ni Carla kay Joseph. I will deal with this asshole. Tumaas ang sulok ng labi ni Carla. Nakipagpalitan ng tingin kay Joseph bago tumango dito. Take care of yourself. Mahinang bulong ni Carla, ngunit narinig yun ni Joseph na nagpaganda ng mood ng lalaki. Pinadampot ni Joseph si Leo sa mga security guards at diniretso ang lalaki sa presinto. Halata ang gulat sa mukha ni Leo dahil hindi siguro nito inaasahan na sa kulungan ng bagsak niya. Let me go! Hindi niyo ba alam na illegal detainment ang ginagawa niyo sa akin? Tumaas ang sulok ng labi ni Joseph habang pinakikigat at sinasabi ni Leo. How can you consider that as an illegal detention if you're the one who trespassed a private company to threaten a person and pose a danger to her? Sa sinabi ni Joseph, hindi nakakaibo si Leo dahil kilala niya ang pulis na naroon. Kinausap muna ni Joseph ang kaibigan at sinabihan na gusto niyang makausap ng sarilinan si Leo. Nang sila na lang dalawa sa loob ng interrogation room, kabadong tumingin sa kanya si Leo. Anong balak mong gawin? Dahil babos ka ni Ira kaya pinoprotektahan mo siya? Hindi mo kilala ang babaeng yon. Manluloko siya kaya hindi ka dapat magpauto. Huwag mong sabihin na pati ikaw ay naloko na ng babaeng yon. Hindi maintindihan ni Joseph kung bakit muntik na itong maging asawa ni Ira. Mabutit nakawala ang babae sa lalaking to. Sa obserbasyon pa lang ni Joseph, ito ang mukhang oportunista at manloloko. At wala siyang balak makinig sa mga sinasabi nito dahil hindi naman siya tanga. Sa paggalaw-galaw pa lang ng mata nito tuwing nagsasalita, alam na agad niya sinungaling ito. Why did you go to the company? Imbes yun ang naging tanong niya. Mas naging malikot ang mga mata nito. Dahil may atraso pa sa akin si Ira. Alam kong bayad niya ang babaeng lumapit sa akin nung nahuli niya ako, kaya mabilis siyang nakipaghiwalay. Yun pala, may lalaki na siya. Kung sa manloloko pa lang, siya ang manloloko sa aming dalawa. Joseph clicked his tongue in annoyance. Pinipilit pang i-justify ang pagiging cheater. Ipagpalagay na nila na ginawa ngayon ni Ira. Kung hindi ito pumatol sa babae, wala sanang problema. Also, Joseph knows Ira. Alam niyang hindi nito magagawa ang binibintang nito. Para matapos ang usapan, piniga ni Joseph si Leo at pinantakot na marami siyang nalalaman sa pamilya nito at nahulog naman sa patibong si Leo kaya kumanta nga ito. Nakatulong ang experience niya sa ama para takutin si Leo. Dito nalaman ni Joseph na sinabi ng pamilya ni Ira kay Leo ang tungkol sa 10 milyon na binigay sa kanila at naisip ni Leo hututan din ng pera si Ira dahil mukhang maperang asawa ni Ira. Sa isip ni Leo, pagbibigyan siya ni Ira para hindi masirang reputasyon nito. Nung marinig ang buong kwento, napabuga ng hangin si Joseph. Iniwan niya sa police station si Leo at nagpasya siyang kausapin ang asawa ni Ira. Hindi siyang dapat naglilinis ng kalat na katulad ni Leo. Ang tayong magagawa niya ipagbigay alam ang nangyari sa asawa nito at ito na ang bahala kung anong aksyon ang gagawin kay Leo. Tinawagan ni Joseph si Dark at nagsabi to ng lugar kung saan sila magkikita. Dahil malapit lang naman ang binigay nitong address, nag-drive si Joseph papunta roon.
Nakarating si Joseph sa isang malaking building, ngunit halos walang tao, kundi isang security guard lang. Nang tanungin kung tama bang lugar, sinabi nito yon na address na binigay sa kanya. Nang pumasok siya sa entrance, nakita niya si Secretary C na personal assistant ni Dark. Tumango ito sa kanya at tinuro sa kanya ang daan para puntahan si Dark. "What brings you here?" tanong ni Dark noong nakita siya nito. Umupo si Joseph sa table set na nasa malapit at tinignan ng lalaki. "I am visiting my boyfriend," he said in an amusing way. Sandaling natigil si Dark sa ginagawa at napatitig sa kanya. Maya-maya, napabuga ito ng hangin. "Marga talked to you?" "Yes, and I didn't know that in her eyes we are in a relationship." Tinitigan siyang muli ni Dark. "It looks like you handle it quite well." "It's because I'm smart enough to act according to the situation." Tumaas ang sulok ng labi ni Dark. Mukhang good ang lalaki sa narinig. "I owe you a favor for that. How do you want me to pay you back?" Sumandal sa Joseph sa upuan. "You owe me another one. Just so you know, Iris ex-fiancé went to the company to cause a commotion and I handled it." Nang marinig ni Dark ang sinabi ni Joseph, napatayo ito at malakas na ibinagsak ang kamay sa mesa. Tanda na galit ito. "That asshole still didn't stop approaching her?" "Inayos ko na ang kailangan ayusin. Ang relasyon muna na sinabi mo sa pinsan ang pag-usapan natin. How come you are pretending as gay?" "Well, the person Marga tasked to check on me mistakenly thought that you are with me." "And you didn't clear out the misunderstanding?" "Why would I if that favors me? In order for my family to stop from matching me with other families' daughters, I need to step up the game." Sandaling natahimik si Joseph. Akala niya, siya lamang ang trap sa ganong tradisyon. Maging ito pala hindi rin ligtas sa pamilya nito. "So, you want me to be Irish Shield at first, and when the time comes, you will introduce her to your family? Aren't you gonna do the same thing?" Tanong ni Dark patungkol sa plano niyang pagtatago ng nararamdaman kay Carla. "I can be the one to test the water first for your girl." Napangiti si Joseph dahil sa narinig at nilahad ang kamay kay Dark. "Then, happy cooperation, my boyfriend." "Likewise, my man," sagot naman ni Dark. Nang makauwi si Joseph sa kanila, sumalubong sa kanyang ama na mukhang maganda ang mood. "I heard that you're close with the heir of OGC. Ipagpatuloy mo ang ginagawa mo, Joseph. You're really my son." Tiningnan ni Joseph ang ama bago marahang nagsalita. "Pa, maybe you did not hear the whole truth. I'm in a relationship with Mr. Oxford." Nabura ang ngiti sa mukha nito. "What?" "I'm in love with him," sabi niya pang muli. Tumalikod si Joseph at nagpa siyang umakyat ng kwarto. Ang natatarantang sigaw ng butler ang narinig niya habang paakyat. "Don Arturo, are you having an attack? Call an ambulance immediately, quick." Joseph didn't look back. Alam niya naman na maayos ang ama at ganito lang tong umakto kapag may mga bagay na hindi umaayon sa gusto nito. Listless. That is what Iris feel. Wala siyang ganang pumasok, ngunit dahil hindi siya maaaring lumiban sa trabaho, pinilit niya pa rin na pumasok. Mabuti nga di nagtanong sa kanya si Dark nung makauwi siya kahapon. Ayon dito, mukha siyang problemado at ang dinahilan na lang niya medyo burnout siya sa trabaho. "Ayos ka na ba?" tanong ni Carla nung dumating siya. Tumango si Ira dito. "Gusto mo kape tayo? Treat ko." Tumayo na si Carla at hinatak si Ira. Hindi pa naman umpisa ng working hours. Maaga pa sila kaya may free time ang tulad nilang empleyado na bumili sa ibaba. Palabas na sila ng office nang madaan sila sa tumpukan ng mga katrabaho. Dahil curious, lumapit si Carla, pati si Ira natangay, kaya nagpatianod na lamang siya sa kaibigan. "Hala, totoo ba? May proof na kayo? Shit yan, sa gwapo ni Sir Joseph. Imbis babae magustuhan, iba pala ang nais niya." Dahil narinig ang pangalan ng department manager, maging si Ira na palapit na doon. Galing itong balita sa upper floor. Ayon sa usap-usapan doon, si Sir Joseph daw, jowa yung interim CEO ng OGC, yung tagapagmana ng OGC mismo. Alam nila na dahil likas na chismosa ang workmate na si Rhea, marami tong kaklose na tao, lalo na ang mga empleyado sa upper floors. Siyempre mula sa kanila, bababa ang chismis kay Rhea, at si Rhea naman ikakalat sa kanila, kaya updated sila sa lahat ng chismis.
Totoo nga. Naalala nyo, pinatawag si Sir Joseph sa itaas? Yun pala kasi, tinanong siya tungkol sa apo ng chairman. Ayun, umamin naman si Sir Joseph. Narinig daw ng napadaan na employee kasi di sinarado ni Sir Joseph yung pinto, kaya narinig yung galit ni Miss Marga. Siya yung CEO natin dati na magiging CEO ulit natin ngayon kasi nakabalik na siya. Grabe, sa gwapo ni Sir Joseph, hindi ko akalain na Fafa rin palang nais niya. Sayang ang lahi. At eto malala, dinala raw sa ospital ang tatay ni Sir dahil sa sobrang galit. Doon lang din lumabas ang totoo na anak pala si Sir Joseph na isa sa stockholder ng OGC. Shocks talaga ba? Di ko kinakaya ang mga nangyayari ha. Mayaman pala si Sir Joseph. Ano pang sekreto ni Sir na hindi natin alam? Baka mamaya niyan, palabas lang lahat tas ang totoong jowa pala ni Sir nandito lang ha? Gaga, jowa na nga yung apo ng chairman, tas gumagawa ka pa ng senaryo sa utak mo. Habang nakikinig, gulat ang buong pagkatao ni Ira. Hindi halata kay Joseph ang sinasabi nila, ngunit mukhang di naman nagsisinungaling si Rhea. Napatingin si Ira kay Carla at nakita niyang tulala ito habang namumutla ang mukha. Carla, anong nangyari sa kaibigan niya? Parang pinagbagsakan ito ng langit at ng lupa. Naniniwala ka ba sa sinasabi nila? Hinarap siya ni Carla at nagtanong. Hindi ko alam. Pero kung totoo man yon, hindi ko husgahan si Sir. Isa pa, privacy ni Sir yon at dapat irespeto pa rin natin siya. Bakit lalaki ang gusto niya? Bakit? Nanginig ang boses ni Carla. Napansin ni Ira na nangingilid na ang luha sa mga mata ni Carla. Carla, may problema ba? Umiling ito. Bebs, comfort room lang muna ako. Nabigla si Ira nang tumakbo ito papalayo. Hahabol sana siya nung may pumigil sa kanya. Ira, saan ka pupunta? Pinapupunta ka pala ng bago nating general manager sa office niya. Napalingon pa sandali si Ira sa direksyong tinakbuhan ni Carla bago siya nagdesisyon na pumunta sa office ng general manager. Mamaya, oras na makita niya si Carla, tatanungin niya ito ng masinsinan kung ano ang problema. Kilala niya ito bilang malakas at matapang na babae, kaya kakaiba ang inakto nito kanina. Humugot ng hangin si Ira bago dahan-dahan binugayon at kumatok sa office ng general manager. The door is open. Come in. Pumasok si Ira at nakita ang lalaking nakaupo sa desk nito. Nag-angat to ng tingin at sinulipan siya. You're Ira Gonzaga, the one who made this proposal? Tinaas nito ang folder na hawak at ito ang pinasa niya kay Joseph sa natatandaan niya. Yes, sir. I already reviewed his plan and the plan you made is very feasible. It made me wonder why they didn't start this sooner. Sir, si Mr. Loizagi kasi ang pinasahan namin yan at dahil nagkaroon po ng problema na pushback. Oh, that's why. Then push this project forward. You and Miss Mangera, who's also responsible for this project, should contact the people for this project. If the result is positive, I will let the finance department allocate a budget for this. I want to know the result as soon as possible. Nang marinig iyon, sobrang tuwa ang nadama ni Ira. Sa 3 taon niyang nagtatrabaho dito, ito ang unang beses na makakahawak siya ng project. Kung magtatagumpay siya, kung hindi promotion na naghihintay sa kanya, mas mataas na sweldo, di ba? Pagkalabas niya ng office, pumunta siya sa banyo. Nakita niyang naroon pa rin si Carla at naghihilamos ito. Carla, what happened to you? Ano ka ba? Okay lang ako. Napuwing kasi ako kaya akala mo siguro umiiyak ako. Humalokip-kip si Ira. Carla, sabihin mo nga sa akin ang totoo. May gusto ka ba kay Sir Joseph? Mabilis na umikot si Carla paharap at umiling sa kanya. Matindi ang pagtanggi. Wala no. Bakit naman ako magkakagusto sa lalaking tulad niya? Busit na busit nga ako tapos gusto. La, hindi. Nakahinga na malawag si Carla. Buti naman. Kasi ang alam ko sa mga tulad ni Sir, di nagbabago ang preference nila. Masasaktan ka kung gusto mo siya tapos di ka naman niya magugustuhan pabalik, di ba? Ang magandang gawin, i-cheer na lang natin si Sir Joseph at ang boyfriend niya. Pumalatak si Carla. That won't happen. Apo ng chairman, ang interim CEO na sinasabi nilang boyfriend ni Sir Joseph. Hindi papayag ang pamilya nila sa relasyon nila. Ay, hindi na natin dapat problemahin yon. Napaisip lang si Ira. Bali-balita na gwapo ang apo ng chairman ng OGC, ngunit dahil mailap to sa tao at ayaw rin magpakita sa madla, hindi pa napapatunayan yon.
Ngayong nalaman na karelasyon to ni Sir Joseph, sigurado si Ira, maraming disappointed na babae niyan. Ngunit bakit niya nga ba iniisip yon? Carla was a little absent-minded. Hanggang ngayon, gumugulo pa rin sa isipan niya ang nalaman tungkol kay Joseph. Is that man gay? Really gay as in gay that he's into another guy? He likes to date a man. Pero sa naalala ni Carla, babae ang madalas maling kay Joseph noong college days nila. Ni minsan, niya to nakitaan na close sa lalaki. Hindi rin niya nabalitaan na may boyfriend ito dati. Magaling lang ba talagang magtago ng katotohanan sa Joseph? Kaya ba mas close ito sa babae ay dahil pusong babae rin to? Napakagat ng ibabang labi si Carla at nangilid ang luha sa mga mata na mabilis niyang pinunasan para hindi na bumagsak pa. He can't be gay. She whined lowly. Pero kahit anong sinabi niya na hindi maaaring maging bakla ang lalaki, may magagawa ba siya kung yun talaga ang pagkatao ni Joseph? Ang sabi nga ni Ira, hindi na magbabago pa ang preference nila. May nakakapang-akit na kirot sa puso ni Carla pero pinilit niyang hindi maramdaman iyon. Di naman niya gusto si Joseph kaya bakit niya to iiyakan? Bakit ba siya nasasaktan? She is just disappointed, okay? And if it's really true that he's gay, then she will give her the blessings. But not right now. Naiinis pa rin siya sa nalaman. Kahit na absent-minded at parang robot kung kumilos si Carla, natapos pa rin naman niya ang gagawin. Aayaan niya na sana si Ira na kumain ng lunch nung makita niyang wala sa upuan si Ira. Dahil 1 hour lang ang break, nag-decide na lang siya na bilhan ng lunch ang kaibigan at iakyat sa taas. Kung hihintayin niya pa ito, baka maubos ang break niya. Sumakay ng elevator si Carla para bumaba. Magte-take out na lang siya para sabay sila ni Ira na kumain, oras na bumalik ito. Pasara na sana ang elevator na may taong pumasok na hindi inaasahan ni Carla. Si Joseph. Hello, Miss Manguera? Bati nito sa kanya. Hindi naman kumibo si Carla at umakto lang na walang naririnig. Kumunot ang noo ni Joseph at napansin nito mas malamig ang trato ni Carla dito ngayon. Parang may problemang babae. Do we have a problem? Sinulyapan ito ni Carla at hindi napigil, inirapan niya ang lalaki. Huminto ang elevator at nakarating na pas na sila sa first floor. Naunang lumabas si Carla at di niya pinagtuunang pansin si Joseph kahit ramdam niyang nakasunod sa kanya. Nabigla si Carla noong hawakan siya ni Joseph sa braso at atakin sa kung saan. Sa may fire exit siya nito dinala nitong makarating doon. Hinarap siya ng lalaki. Tinulak niya naman ito palayo. Get your hands off me. Why are you acting strange all of a sudden? Pinag-cross ni Carla ang mga braso at blankong tumingin kay Joseph. Are you dating the chairman's grandson? Joseph was taken aback that he blinked his eyes and dazed. What? Kalat na yata sa buong kumpanya na dinidate mo ang lalaking apo ng chairman. Siya yung interim CEO nung umalis si Miss Marga, hindi ba? So there is a rumor about me circling around? Is it really a rumor? Are you gay or not? Di napigil, tumulong luha sa mga mata ni Carla. Napanganga si Joseph at sandaling natulala dahil hindi nito akalaing luluha sa harap nito si Carla. Did he do something wrong? Tinaas ni Joseph ang kamay at may pagka-clumsy, pinunasan ang pisngi ni Carla. Carla, don't cry, please, he begged. Nag-iwas ng tingin si Carla at pinilit itulak si Joseph, ngunit di siya binitawan ni Joseph, pagkos mas sinawakan siya nito na halos iyakapin na siya ng lalaki. Bakit di ko alam na bakla ka pala? Ano, palabas mo lang ba na straight ka pero hindi talaga? Muli bang pinunasan ni Joseph ang mukha niya bago nito binaba iyon at bumuntong hininga. Since you are aware of that rumor, maybe you also already know that I'm Mr. Bayeta's son. Tumango si Carla. Isa pa yan. Maling akala ko lang talaga na mahirap ka. Mayaman ka pala talaga dahil tatay mo isa sa stockholders ng OGC. I didn't fool you, Carla. I'm really penniless at that time since I ran away from home. Humugot to ng hininga bago pinakawalan yon. Sinulyapan siyang muli ni Joseph at nagpatuloy sa pagpapaliwanag. About that rumor, don't misunderstand it. It's just a show to make my father stop controlling my life. He is hell-bent on making me attend those fucking blind dates, and that made me take this drastic route. Nanlaki ang mata ni Carla sa narinig. So, ibig sabihin, nagpapanggap ka lang para tigilan ka ng tatay mo? Tumango si Joseph.
Pero hindi mo ba naisip na dahil sa ginawa mo, kalat na kalat ang balitang bakla ka, kaya magdadalawang isip ngayon ng mga babae na i-date ka? Then, let them misunderstand me. I don't care if that makes them unhappy. Ikaw ba, nalungkot ka sa nalaman mo kanina? Halos umusok ang ilong ni Carla sa inis dahil sa tanong nito. Hindi no, asa ka naman. Bakit ako malulungkot, aber? Humalakak si Joseph ngunit hindi nagsalita. Tawa ka pa dyan. Di ka ba natatakot sa pagsasabi ko nitong sekreto mo? Mamaya maudot yung plano mo kapag nalaman nilang nagpapanggap ka lang. Sinulyapan siya ni Joseph at matiim siyang tinitigan. You need to know the truth because I don't want you to misunderstand me. Please don't get the wrong idea. Bakit naman kailangan kong malaman ang totoo? Instead of answering her, Joseph smiled at her. Pinanood to ni Carla na kumuha ng kung ano sa bulsa at nang siguro'y nakuha ng gusto, nilahad nito ang kamay sa kanya. Your hand, anito. Nilahad din ni Carla ang kamay at nilapag doon ni Joseph ang ilang pinasong candies. Frutos yon na paborito niyang kainin kapag stress. Here's your candy, so smile now, Nagulat si Carla nung yakapin siya ni Joseph at patakan nito ng halik ang tuktok ng ulo niya. Hoy, bakit ka nangahalik sa ulo? Di sumagot si Joseph at imbis, umalis na ito sa harapan niya. Di na nagtangkapang humabol si Carla dahil ramdam niya ang mabilis sa tibok ng puso. Aaminin niya medyo kinilig siya sa ginawa nito. Pero hindi dahil kinilig siya, gusto niya na ito, ha? Hindi pwede yun. Si Joseph naman ngiting-ngiti habang naglalakad palayo. Di pa nagbabago si Carla. Kung sa loob ng kumpanya o maakto silang di magkakilala, taliwas yon sa katotohanan. He knew her ever since their college days, at mula pa noon hanggang ngayon, tinatago niya pa rin ang pagmamahal niya para sa babae. Bakit kaya tila apektado si Carla nang malaman ng balita na bakla si Joseph? May pag-ibig na kayang nararamdaman ng dalaga kay Joseph? Kailan kaya aaminin ni Joseph ang tunay niyang nararamdaman kay Carla? At ituloy pa kaya ni Marga ang plano sana niyang pagmamatch kay Dark ay Ira, ngayong tila hindi pa nga nagsisimula ang plano niya. Pangit agad ang naabutan niyang tagpo sa pagitan ni Ira at Leo. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.